Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa isang paralitiko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sumakay si Jesus sa bangka at tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa isang paralitiko. Ngayon, meron pong isang salita dito na madali nating ma-overlook kung hindi natin papansinin talaga, pero masasayang dahil napakaganda ng katotohanang gustong ibigay niya sa atin, lalong-lalo na sa kasalukuyan. At ito ay yung salitang kanila, dun sa phrase na kanilang pananalig, referring sa faith ng mga taong nagdala ng paralitiko kay Kristo. I said, madali nating ma-overlook ito kasi, di po ba? Nasanay na tayo o naging familiar na tayo sa pagpuna ni Kristo in a positive way sa pananampalataya ng taong pinapagaling niya. Ng isang pananampalataya, ng isang tao. Ang hindi tayo nasanay ay yung kaso ngayon sa Ebanghelyo. Pananampalataya ito ng maraming tao. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, pinagaling niya yung paralitiko. Hindi sinabing nang makita ni Jesus ang pananampalataya nung paralitiko, pinagaling niya ito. Hindi ibig sabihin, hindi mahalaga ang pananampalataya ng paralitiko. Mahalaga din ito. Pero dito ay sinumatotal niya sa pananampalataya nilang lahat, pati na ng mga taong nagdala sa kanya. Yun ang nakapukaw ng atensyon ng Panginoon, kaya siya binigyan ng kagalingan. Indeed, good things and even better things happen when people work together. Ang hindi nga namang kayang gawin ng isa, kakayaning gawin ng mga taong nagkakaisa. Hindi kayang gawin ng paralitiko na lumapit kay Jesus ng mag-isa. Pero nakaya niya dahil sa mga taong nagkaisang dalhin siya. Sayang nga lang po at medyo limitado ang detalyeng binibigay sa atin dito ni San Mateo. Pero sa ibang parallel accounts, alam natin na binakbakpan ng mga taong ito ang bubong para lamang maihugos dahan-dahan ang paralitiko sa harapan ni Kristo. Siguradong napakagandang eksena nun na makita ang mga taong nagkakaisa, nagtutulong-tulungan para sa kabutihan. No wonder it caught the attention of Jesus. And so this miracle happened. Naalala ko tuloy yung Psalm 133 verse 3 na nagsasabing the Lord commands blessing. Nag-uutos ang Diyos ng biyaya, nagpapadala ang Diyos ng pagpapala when brothers live in unity. Siyempre, yung sinabi mismo ng ating Panginoon sa Mateo 18:19 na saan man may dalawa na magkasundo sa isang intensyon sa panalangin dito sa lupa ay ibibigay daw ng Ama. In other words, there is blessing in unity. May biyaya, may pagpapala sa pagkakaisa. Kasi gusto ng Diyos na ang tao ay nagkakaisa. Pero siyempre, teka muna, depende sa pagkakaisa. Huwag po natin kakalimutan yung nangyari sa matandang tipan, sa mga taong nagkaisa, sa Torre ni Babel, o diba? They were united in one purpose and in one language. But because their unity was driven by pride and a desire to make a name for themselves independent of God, God was displeased. And so He scattered them
sa New Testament, sa 2 Corinthians 6:14 ay kinukwestiyon ni San Pablo ang pakikisama ng mga taong naniniwala kay Kristo sa mga taong gumagawa ng masama. Sabi niya, pwede bang magsama ang katuwiran at kalikuan, ang liwanag at kadiliman? Pwede bang makipagkasundo si Kristo sa diablo? Siyempre, hindi ang sagot dito. Sa Kawikaan, chapter 1, verse 10, ay pinapayuhan tayo therefore na kung mayroong mga makasalanang umaakit sa atin na makisama, makipagkaisa sa kanila, ang sabi sa atin, huwag tayong papayag. Iwasan daw natin ang mga ito. Umibat tayo ng landas. Hindi tayo dapat nakikipagkaisa sa mga tao na ang layunin sa buhay ay taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya hindi lahat ng pagkakaisa makapangyarihan. Gaano man kadami ang mga nagkakaisang tao ngayon. Sapagkat ang kapangyarihan ng pagkakaisa ay kung si Kristo, ang Diyos, ay nandiyan. At di sinabi ng banal na kasulatan na basta nagkakaisa ang mga tao, matik na nandun na ang Diyos. Hindi. Di ba sabi ng ating Panginoon, saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ko, sa aking pangalan, kung sila'y nagkakatipon sa aking pangalan, nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. I am there in their midst. Yun ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Kahit pa 2 o 3 tao lang yan. Basta si Jesus ay nandiyan dyan. Again, sa ngalan ng Panginoon, which also means sa ngalan ng pagmamahal, sa ngalan ng katarungan, sa ngalan ng katotohanan, hindi for the sake ng pagkakaisa lang. Lalo na kung ang pagkakaisa na yan ay para sa pagmamahal sa sariling interes lamang. Kung ang pagkakaisa na yan ay para sa katarungan ng ilang mga pinapaboran lang. At kung ang pagkakaisang yan ay para pagtakpan ang katotohanan, ako, hindi po makapangyarihan ang pagkakaisang yan. Nakasisindak lang tingnan kasi marami. Pero walang kapangyarihan. Tandaan po nyo yan. Kasi walang approval ng Diyos yan. Pwedeng makabala, pwedeng makapasakit, makapanakit. Pero hindi magtatagumpay yan. Kapahamakan lang din natin pare-pareho ang dulot niya. Kaya sana bago tayo sumapi sa anumang pagkakaisa, sa pamilya, sa pamayanan, sa ating lipunan, tanungin muna natin, para saan itong pagkakaisang ito? Sinong pinakamakikinabang dito? Sino pinoprotektahan ito? Makatutulong po kung titingnan din natin kung sino yung mga kasamahan natin. Yung karakter ng mga kasamahan natin, yung records ng mga kasamahan natin, yung interes ng mga kasamahan natin. Tingnan din natin. Sino na pwedeng mabuti yung sinusulong ng pagkakaisa, pero yung mga kasama mo, wala naman siyempre yung perfecto, pero yung iba yung makita mo yung mga kasama mo, teka, matitindi mga ginawa nito ba? So di ba dapat? Doon nag-iisip, may mga isip naman po tayo. Hindi po porke gusto ng maraming tao ay gusto na ng Diyos. At di rin po porke gusto na nasa itaas ay gusto na ng Diyos. Lalo pa kung ito ay taliwas sa aral at sa gusto ng Diyos. Huwag po tayong sasali sa pagkakaisang yan. Kumampi po sana tayo, hindi sa tao kundi sa Diyos. Hayaan po nating pag-isahin tayo ng Diyos at hindi ng tao. Sapagkat yan po ang tunay na pagkakaisa na makapangyarihan. Dahil yan lamang ang makapagbibigay ng totoong pagpapago sa ating pamilya, sa ating lipunan, sa ating bayan. Pusan ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat mahal ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod.
Alam kong diringgin ng Diyos ang sabo ko. Diringgin ng Diyos ang sabo Humingit tayo. ko. Panginoon, tulungan mo po kaming magkaroon ng tunay na pagkakaisa, yung kalugod-lugod sa iyong mga mata. Hindi yung masakit sa mata mo, hindi yung pagkakaisang ayaw mo. Tulungan mo po kami magkaisa sa aming bayan, sa aming pamayanan, sa aming mga samahang kinabibigan, lalong-lalo na sa aming pamilya, na naaayon sa kabutihan. Ano ba ang pinakamabuti? Hindi naman kami pwedeng hindi magkaisa kung lahat kami ang pupuntiryahin. Ano bang pinakamabuti? Ano ang pinakatama? Ano ba ang totoo? Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkasundo para sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos pa ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa una-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.